so much for having us. Yes, as you mentioned, this is like a comeback project, and also this is a first for me first time working with Ate Madge, and first time working with our directors, and of course James. So a lot of firsts for me. Catherine Bernardo, kinuyog ng pintas, baduy raw manamit. Kapamilya actress na si Catherine Bernardo, kinuyog ng pintas dahil sa suot-suot na damit. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Trending at viral ngayon sa mundo ng showbiz ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo, na kung saan pinutakting ng mga hindi magagandang komento sa online world ang suot na damit ng dalaga nang dumalo ito sa launching ng serye niyang Someone Someday sa isang kilalang streaming platform, na kung saan naging mainit din ito sa talakayan ng panghapong programa ni na Christopher Min. Okay, dito na po tayo sa simula nating paksa, mga kapatid. Kailan ba baduy at hindi baduy ang isang tao, Romel? Ay naku, ayon niya sa tumitingin. Ayon niya sa tumitingin. Walang baduy na tao, walang pangit, walang maganda. Depende yan sa tumitingin. Kung ang tingin nun, basher kasi yun eh. Basher yun, hindi yung tagahanga. Kaya ganun na lang ang pagkana niya kay Catherine. Nasa nagdadala yan. Walang baduy pagka caring-carry, di ba? Kaya po ngayon, nako, talaga naman pong dinumog si Catherine Bernardo ng mga bashers na nagsasabing baduy daw po siyang manamit. Ito yung sa launch nung kanilang serye ni James Reid, di ba? O yung Someone Someday. Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay binahagi nila ang komento ng ilang netizens na maraming natunog sa suot ni Catherine Bernardo dahil hindi raw ito bagay sa aktres ang kasuotan sa nasabing okasyon. Na isa nga sa netizens ang napakomento na ang styling team di umano ni Catherine Bernardo ay ang pinsang buo ng kanyang napabalitang kasintahan na si Lucina Mir Mark Alcala. Kasi nga, alam mo kung bakit? Kung anong nag-udyok sa kanila para gawin yan? Kasi ang stylist ni Catherine, pinsan ni Mayor Mark Alcala. Di ba? Siyempre wala silang makikitang maganda dahil ayaw nga nila dun sa cut mark. Di ba? At saka, Kerry ni Catherine, ano ba? Di ba? At ganun dapat talaga yan, nagbabago-bago para alam mo hindi lang iisa lang ang tabas ng damit mo, dapat pa iba-iba, sumunod ka kung anong trend para hindi ka at kung saan ka komportable. Kita mo naman, caring-carry, ano pa ba namang gayak ang gusto nyo? Maglagay siya ng alampay, maglagay ng corona sa ulo. Ano ba? Lahat naman ang sinusuot ni Catherine, bagay naman sa kanya, caring-carry niya. Sabi ni Ching Bautista Silverio, Diyos ko, lahat na lang puro kayo pintas, ang mga perfect na bashers. Pag-inggit, pikit, sabi niya. O, anong sabi ni Juris Dr. Channel? Ayan, paano kaya naging baduy yung outfit? Maganda naman. Black and white at minimalist. Ang issue kasi ng mga bashers, pinsang buo ni Mayor Mark ang nasa styling team ni Kat. Si Kat na may styling team, tinawag na baduy. Paano pa kaya ang mga bashers na walang styling team, aber? Sabi niya, galit si Juris Dr. Channel. Anong sabi ni Wating Wating? Si Catherine ay nasa experimental phase ng fashion niya ngayon. Hindi naman kailangang laging gown o laging safe ang suot. Ang importante, kumpiyansa. Kumpiyansa at komportable siya. In short, hayaan nyo siyang mag-explore at hindi nyo naman pera ang pinambibili niya ng damit. Ngunit sa patuloy nga nagpaksa ni na Christopher Min ay ibinahagi nila ang komento ng ilan sa kanilang mga solid followers na kung saan dinipinsa nila si Catherine Bernardo. Na isa nga sa naglabas ng komento ay sinabi nito na fashion is a personal, na depende na nga ito sa mga taong nagsuot at nagdala, at depende na rin ito sa mga taong nakatingin bilang fashionista. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang komento ng mga solid followers ni na Christopher Min. Narito ang video.
Ha ha ha. Sabi ni, tama si Miss Nags dyan. Ano naman ang sabi ni Wating Wating? Fashion is personal. Hindi porke hindi mo trip, mali na. May stylish siya. May runway moment siya. Sabi niya, ikaw, may wifi ka lang. Yun ang sabi niya. Che! Sabi niya, ikaw may wifi ka lang. Che! Sabi niya. Oh, at ito. Ay, nako. Ay, nanay, sa wakas nakaabot din po sa programa nyo. Mission ay pabati naman po ang piloto ko of 15 years, si Ronnie Hermalin. Salamat, Nay. Alam mo, kung sino itong Sino yan, nanay? Si Marga. Ang napakaganda nating news anchor. Ay, hello, Marga! Naku naman, kahit makita mo siyang bagong galing sa gym, pagkaganda-ganda pa rin talaga. Diba? Oh, si Marga Vargas, of course. Ayan. Nakaabot din daw. Busy kasi ang Ale. Oo. Uy, natutuwa ako para kay Richard, kay Richard Reynoso. Ultimo bata na bagya pang umangat sa lupa, kinakanta yung Ale, no? Nagtatrending. Yes, sobra. And viral. Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Bip-bip, aking nakita, isang babae, saksakan ng ganda. Alam mo kung ba't ko alam? Si Agatha, kapatid ni Adam. Kinakanta. Ganun pa siya. Ay nako, congrats naman, Richard Reynoso. Wala na bang magawa ang mga buzzers na yan? Hindi ba doy si Catherine? Maganda siyang manamit. Sabi ni Tita Nene Ulanday, tapos na ang issue. Diba, Philip Villanueva? At saka nakita mo na nag-viral, agad nag-viral yung outfit niya. So, That ang ibig means, sabihin yan, ay dating ano mang gawin ni correct. Catherine ay may epekto sa ibang tao. Eh, yung iba, Statement yan, no? hindi pinapansin. Kasi Oo, nga, yun ang nakakaloka. hindi ka pansin-pansin. Totoo. Sabi naman ni Marichu Permasyon Espiritu, talaga ba si Catherine Baduy? Paano pa kaya tayo na nagsusuot kung saan tayo komportable? Baduy din? Wala kasing pakialaman. Importante, masaya siya sa mga outfit niya. Sabi ni Marichu. Tama, di ba naman? At sabi ni, kanino kaya ito? Nay, please, pakikanta po kay Barikutot ang Ale sa next episode nyo ng SNN. Sabi ni Randy Balaguer. Ale, di ba? Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Ay, sabi ni Lolo Malig, sobra naman po ang mga bashers na yan. Kahit na po sabihin nilang Baduy, basta po maganda ang nagdadala, inggit lang po sila. Wow, tulog ng alaga ni Lulu Malig. At sabi ni Dan Clavesillas, bumanat na naman po ang mga buzzers na ito ng mga perfect dressers. Magagaling po silang magdamit. Sila na po ang magbihis kay Catherine. Sabi ni Dan Clavesillas. Nagalit na. Ang galing nyo pala sa styling. Kayo na di ba? Oo. Ay, At saka grabe. nakakatuwa yung nag-style sa kanya, yung glam team niya yan, panay mga Pilipino, panay sariling local, panay Sariling sariling atin. Totoo. Lahat ng kagamitan ginamit, sariling atin. Yes. Ganun lang yun. Oo. Ay, nako, nakakalok kayo. Lahat na lang. Eto, kawawang Catherine Bernardo. Pag nagsuot ng simpleng damit, Baduy ang tingin. Kapag naman formal at classy ang suot, trying hard ang bash nila. Kapag sexy naman, sinuot, nagwawala na raw. Ay, Diyos ko, Lord, ang daming mga bashers na bukod na pinagpala sa gagamunggung utak, sabi ni Tita Julie Paras. Oo, mag-appreciate po tayo. Hindi po lalabas ng bahay si Catherine kung sa tingin niya sa sarili niya. Awkward ang itsura niya, di ba? Kaloka, sabi ni John. Baduy, sikat naman, milyonarya naman, marami ng mga endorsement, yung mga namimintas. Kumusta naman kayo? Sabi ni John. Diba? Oo nga naman. Ay, talagang buweltahan talaga. Kaya ang dami ng tanggol kay Catherine dyan, di ba, nanay? Ang dami talaga. Ibig sabihin, sang-ayon sila. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!